So hi guys, first time natin magre-record ng biyahe natin to Manila. Sa BGC actually yung destination ko. And then hopefully safe naman yung biyahe. Gagaling tayo sa Pampanga. So tingnan natin, sana safe yung ating biyahe. Chill lang yung ride. So ayun, currently gamit ko Bristol Maxi 400. So hindi siya actually 400, 370 something lang siya. Then dadaan tayo sa NLEX provided na per LTO okay naman siya na, or allowed naman siya para dumaan sa NLEX. Let's see. Ay, may init. Tindi init dito sa Pampanga. Kumbaga hindi siya ganun ka ano. Kumbaga kung mainit sa Manila, mas mainit dito para sa akin. Based sa experience ko Ayun. Siguro dahil sa ano niya, dating lahar, 'di ba? Para mas nagre-reflect yung sunlight pabalik sa taas. Yan. Hopefully mag-record na maayos tong biyahe natin. First time ko lang kasi talaga mag-record ng biyahe. And sana naman wag naman tangayin yung phone. Yun naman. And sana naka-record pa to, no? Nagkataon wala pala, no? Patay. Yan. So palabas pa lang tayo sa ano namin, bahay namin. Well, technically ng highway, papuntang highway. Sana hindi mag-overheat tong phone ko. Phone lang kasi gamit ko, guys, nakikiguys na yun, no? Actually para sa akin tong record na to gusto ko rin makita kung anong itsura ng phone. Okay, I mean itsura ng phone, ano itsura ng biyahe papunta Manila gamit tong motor ko, yung experience ba. Yan. So ano kasi, lagi ako naghahanap ng or sa kasi sa free time ko, mahilig ako manood ng mga videos like yung mga vlogs. And isa sa mga hinahanap ko lagi yung ride gamit ang Bristol Maxi 400. Wala tingin ko rin dahil din sa hindi ganun karami yung community ng, hindi ganun kalaki or karami yung community ng Bristol Maxi 400, kaya hindi ganun karami din yung mga nagpa-vlog tungkol dito sa motor na to or even yung biyahe nila. Actually masaya ako or nalilibang ako pag may mga napapanood akong video. Uy, teka lang. Mga regarding sa biyahe or habang nagbabiyahe. So try naman natin. Dahil sa wala akong mapanood na biyahe ng Bristol Maxi 400, gawa tayo ng isa. Subukan lang natin. So again, papunta tayo ng work from Pampanga. Ayun, punta tayo ng BGC. Ayan, dadaan tayo ngayon ng NLEX. So hopefully hindi lipa rin yung motor ko
Nakaban ako ah. Baka umeli pa rin yung motor. Ay, very good ka kuya ah. Ay, very good din tayo. Ayan. Dalawa tayong very good kuya. Lakas pa. Hindi naman malakas yung hangin sa katawan eh. Mamaya malalaman natin to. Makakunin ko tong phone. Tingnan natin. Pag nilipad to sa expressway, wala, goodbye cellphone. Ano, parang nagsugal pa pala ako para lang makita ko yung biyahe. Katakot ah. Woo! Yan, sa mga nanonood dyan na mga nagmamotor o mga manonood pa lang after ki-upload tong video, guys, di ako ganun kagaling mag-drive. Okay? So, pagpasensyaan nyo na yung mga pagliko-liko kong alanganin. So again, gamit natin Bristol Maxi 400. Actually, okay naman itong motor na to. Quick review na rin tayo habang nagbabiyahe tayo. Hirap eh, wala akong music eh. Nagre-record ako tapos gamit ko lang yung intercom ko para sa mic, so hindi ako makapag-record, hindi ako makapakinig ng mga sound trip natin dyan, yung mga sounds natin o music natin dyan. Uy, puta, tayo dyan. Kaninong sapatos yun? Ngayon, kaya habang nagbabiyahe tayo, given na wala akong music, magdadaldal ako. Hindi ba malakas yung hangin? Ay, tayo dyan. Ay! Mabagal naman lang tayo eh. Pala ginamit ko muna to dito lang matesting kaysa straight sa NLEX. Minsan pag tatapat ka sa malaking sasakyan like truck, bus, lakas ng hangin eh. Tangayin yung cellphone. Ayos naman yung kabit ko. Tingnan natin. Hindi ko na gagawin to, last na to. Ayun lang, naabutan natin yung marami-raming truck. Ay, very good to ah. So yun. Papasok na tayo ng NLEX. And tayo lang natin to mga to. Hirap, ang init. Ay, nagka-problema pa. Dito tayo sa kabila. Sablay, no? Hindi ginagamit minsan yung hindi nagagamit na maayos yung sticker eh. Minsan walang sticker. Tagal pa. Ayan. Moment of truth. Bye-bye ba cellphone or makakapag-upload tayo? Ayan katulad ng ganyan
Dumadaan sa kaliwa ko ngayon. Ako kung nang naririnig nyo. Aking truck oh. Ay. Yan, lakas ng hangin yan. Minsan pahigop. Minsan pa buwag yung ano eh. Yung hangin. Ayoko rin sa likod ng truck eh. Pag mabiyahe ako, ayokong nasa likod ng truck kasi mostly binabato ko ng ano yan eh, nababato ko ng mga maliliit na bato. Ay, mga ganyan siguro okay lang yan. Pero yung mga malalaking truck, given na malalaki yung gulong nila, minsan dumadampot ng bato yan, tapos aagis sa'yo, shoo! Basag ang lenses mo, o pingot ka ng onte sa motor mo. Yan, ganyan nangyayari dyan. Ayun. So, katulad nga ng sabi ko, gamit natin is Bristol Maxi 400. Quick review na rin siguro regarding dito sa motor. Okay naman siya eh. Okay naman yung motor. Para kang gumagamit ng NMAX, ganun yung pakiramdam. Pero mabigat to. Mabigat yung motor. Isa sa mga cons niya, and I think pros nga rin yun, provided na yun nga, pwede kang dumaan sa NLEX, hindi ka pa pwede ditong magaan. Kasi kung magaan ka, hindi pa rin ka ng mga ano dyan, ng hangin. Hindi lang sa actually sa truck eh, mas mahina pa yung sa truck eh, more of sa ano eh, yung bugso ng hangin mismo sa NLEX, yung takbo mo. Ayan, plus yung may ano pa, kasabayan kang truck. Yun, medyo for some reason nagke-create yun ng ano, parang tinutulak ka, parang gano'n. Dahil mabigat yung motor, mararamdaman mo lang yung sa katawan mo. Yung katawan mo parang tatangayin. Pero yung motor, stable yan. Ito, dahil nga mabigat, nasa 208 kilograms to eh. Tayo sa ano, balik tayo dito. And hirap eh, baka may lumipad yung phone ko. Natatakot talaga ako sa phone ko. Naka-rubber band lang. Tayo na. Takbong chubby lang tayo. Right. Huwag kayo mag-alala. Ano yan? Expected yun. Takas nila. Yung mga gusto kong kotse oh. Diba? Ano yan? Adventurous. Ano naman? Usok pa lang. Hindi ka pa naman kapan dyan. Makakarating ka pa sa iyong pararaunan. Mukha naman. Ata. Siyempre ayaw natin dyan. Baho yan eh. So far so good yung biyahe natin. Actually guys, itong motor ayoko sanang biyahe ngayon.
Kasi nasira yung gear oil nito, yung na-loose thread ko. So, nangyari, um, ano siya, na loose thread yung mismong hole. So, ang ginawa ng father-in-law ko dito, tinulungan ako naglagay ng epoxy. And epoxy na rin namin yung tornilyo. Na parang hindi ko malas, sure ball na hindi ko malas. So, hopefully, okay naman siya. Wala naman ako narinig na kakaibang ingay ngayon. So, mukhang okay. Hopefully wala namang nagkalat na lang sa likod. So, yan natin. Yan, siguro quick review dito sa motor. Again, chillax lang yung motor Parang NMAX nga nakargado, ganun yung feeling niya. Tapos, problema ko lang dito actually, yung mga cons muna yung pag-usapan natin. Galing kasi ako sa Aerox, so 150 or 155 na engine. Then lumipat tayo dito sa 400cc na motor. And ang unang ikinagulat ko dito, yung presyo ng maintenance niya. Actually, mahal. Unang change oil ko ata, maabot ng 2 plus Tapos, yung mga parts niya, hindi siya madaling tanggalin. Nahirap mag-DIY sa ganito actually kasi yung mga tornilyo niya nasa loob ng hindi siya nasa labas So, may order yung pagtanggal ng mga parts. Ang hirap minsan mag-check. May mga kailangan kang palitan, gusto mong pinturahan. Hindi mo magagawa yun basta-basta. Then, either punta ka sa mga Bristol na kasa, patanggal mo, pag-aralan mo, then magagawa mo na moving forward. Pero kung ikaw lang, medyo matagal. Actually ako naabot ako na 4 na oras para lang tanggalin yung side fairings. Nagasgas kasi ito ng second hand nung binili ko. So may gasgas yung may pintura pala na ayoko yung pula kasi pula yung pinintura, hindi ko trip. Kaya ko siya, pipinturahan ko sana or istikeran ko, lagyan ko ng decals. Problema, hindi ko matanggal basta-basta. So nagbayad pa ako sa kasa para lang tanggalin. In relation dun sa sinasabi ko anyway, going back sa performance ng motor, again okay naman. Yun naman lang, pagdating sa maintenance mahal. Ano pa ba, sa gamit actually swabe siya, masarap siyang gamitin sa gas mahal. Sa gas kasi sa Aerox ko, experience ko sa Aerox ko na hindi ko pa ginagalaw, nasa ano lang 40 kilometers per liter. Parang ito naglalaro sa 22 to 24. Hindi ka magto 25 dito na na basta-basta. Pero sa mga long ride talaga na chill lang yung biyahe mo, 80 ganyan. Pero kung nasa mga city ka, hindi ka abot ng dito. Hindi ka abot ng 25 dito. Ang usual ko dito na tingin ko sa biyahe ko na medyo mabilis din kasi ako patakbo, maabot siguro siya ng 23 kilometers
per liter. Ayun. So yun, sa gas consumption, medyo expected naman na yun. Nung bumili naman ako, yan ang isa sa mga una kong tinanong eh. Yung gas consumption. Uy, parang yung NLEX talaga to. Parang nanganga tayo eh. Ano pa ba? Actually, wala akong reklamo sa motor eh. Yung itsura niya guys, ano siya, depende sa tao. Kumbaga, ano siya eh, acquired taste. Ayun yung term, for the lack of better term na lang. Wala akong ibang maisip ngayon eh. Acquired taste. Depende sa tao eh. Kung mag-okay siya sa itsura na itong motor na to. Sa akin kasi okay siya. Masaya. Para siyang ano eh, parang ADB na pinalaki. Tapos parang NMAX yung feeling ng pagka-drive. No, parang ganun ko siya mati-describe based sa experience ko. And then yung power, parang kargado ng mga 150cc. Yung top speed nito, actually yung top speed nito nasa ano lang eh, 130. Ang pinakamabilis ko na dito na top speed ko to, tinry ko lang ha, nasa 139. Tsambahan na yun. Naglalaro lang to usually 136, 137 eh. Dito rin sa NLEX. Yeah, mamaya pag maluwag yung daan, tatry natin. Feeling ko ang ingay ng audio ko nito. Mabilis na takbo ko eh. Pasensya na kayo kung ano, wala pa tayong setup na maayos. Again, katulad nga nasabi ko, first time lang natin. Yan. Dito, try natin guys. From 100, dahil start tayo dito sa 100. Tingnan natin kung saan naabot. Let's go! Ayun, so kita nyo naman. Ay! Puta, ayoko dito na buisit na ano yun, daanan nyo, lagi ko nakakalimutan yun. So yun, nasa 130 lang siya. Nahirap na siya umakyat dun. Mabilis siya makuha yung 130, pero hirap na siyang umangat pa dun. To. Ito si Kuya. Kailangan natin tong ano, nagpasan. Hindi mo maintindihan eh kung gusto niya pa magpabilis or ayaw niya eh.
Ganun lang. Hirap pala magsalita pag nagda-drive. Usually kasi nakikinig lang ako ng music eh. Ayan. So ano pa ba? Ano pa ba masasabi ko sa motor? Sa compartment niya ayoko. Hindi ko trip yung compartment na to. Ang liit. Ang babaw pala. Actually, malawak siya. Mahaba. Ang problema, kasi halos buong upuan eh. Ang problema, ang babaw niya. Mga 4 inches lang ba? Yung mga parang babaw niya. Hindi kasya helmet eh. Hindi ka makapaglagay ng mga gamit na maayos. Kaya pa-picture tayo dito. Yay! Ano ba? Ano ba sabi ni Romualdez? Yay! Ay, nakalimutan ko ano bang gesture nun. Mukha tayong tanga dito eh, no? Ako pala. Mukha pala akong tanga. Ayan. Kung nagtatanong kayo guys kung anong experience kung nagwo-wonder pala kayo ano experience ng nagda-drive sa NLEX para sa mga 150 dyan na hindi pa nakakapag-motor dito. Guys, mas safe dito para sa akin. Kasi dito eh, dire-diretso lang eh. Lang talaga, kailangan mo lang mag-ingat dahil may mga pasaway naman din talaga, lalo na paggabi. Mayroong pasaway. Pero mas safe dito compare sa MacArthur na since 2000 and kailan ba ako nag MacArthur 2010, 11 hanggang 2022. Ayan, nandun tayo sa MacArthur. Puro MacArthur lang daan natin. Yan, naranasan ko yung baha dyan. Diyos kaloy. So hindi ko siya masasabing safe kasi ang daming lubak. Lalo na sa Bulacan. Ewan ko ba kay part ng Bulacan, bakit hindi ganun ka bilis yung paggawa nila ng mga daan. Sa ibang part naman, okay naman. And medyo mahirap naman talaga kung ako yung LGU doon. Ako yung isa sa mamamalakad ng pagpapaayos ng daan. Kasi nga, puro truck doon kunting ulan lang, mabasa lang yung daan. Pag lumambot yan, iba pa doon, asfalto, wala na. Asphalt. Kita na yung gobyerno, di ba? Kaya mas okay para sa akin dito yung yung NLEX. Dito pag nalubak ka, goodbye. Doon sa sa MacArthur okay lang eh. Ang disadvantage lang siguro nakikita ko dito sa NLEX, walang paayusan. Hindi katulad sa MacArthur. Well, obviously kasi highway naman talaga to. Diba? National highway na walang ibang may bahay na nakatira sa gilid. Parang weird nga naman yun, kung may bahay dyan sa gilid. Anyway, sa MacArthur kasi, pag nasiraan ka kahit gabi, may chance na makakapag-ayos ka. Dito, pag nasiraan ka, ay good luck. Towing. Yan, na-experience ko pala yun. Speaking of yung nasiraan dito, na-experience ko yan last week lang. Dali ako dito na sira yung motor.
malas yung panggilid. Nagpatow ako. And ang presyo guys ng towing dito is 2,100 sa first exit. First nearest exit. Mahal guys. Mamahal pa yon based sa kilometer. And kung malayo-layo yung ano mo, let's say for example, nagpa-calculate ako sa Pampanga, gusto kong bumalik sa ano eh. From saan bang part yun? Bandang ano yun? Ano bang location ng bandang Bulacan yun? Ulilan, Bulacan to Pampanga, worth almost 6,000 na yun guys. Almost 6,000. Hindi ako nagkakamali malamang nagkakamali ako, pero siguro hindi naman ganun kalaki yan yung diferensya, pero mga ganun babayaran mo, diba? Laki masyado. Buti na lang nagsugay kasi ako so first exit ang ginawa ko nun, malapit ako sa first exit ng Pulilan. Doon may nagagawa doon, so pinabukas ko yung motor ko na balik naman nila kasi hindi naman inupod yung pulley set ko. Okay pa naman. Basag-basag lang yung pin pero nakakabit pa naman. Hanggang ngayon gamit ko. Nakasalanan ko kasi nung pagbalik ko, nagkamali ako ng balik, hindi ko nalagay na maayos yung belt, so umalso siya. Ayun, common mistake yun ng mga nagdi-DIY. Hindi mo na pinapasok yung belt sa clutch bell, ay sa clutch na part. Ang patawag ko sa part niyan, yung may torque drive, diba? Papasok mo na dapat yung belt doon bago mo isaksak yung pulley, na yung tornilyo pala sa pulley. Yan, para may allowance siya. Yun yung reason bakit kumakalas lagi yan. Kung mga kala nyo may ikot na yung pagkakalagay nyo, pag unang andar ng motor nyo, may kalog na yun kasi hindi fit yung pagkalagay nyo Well anyway, going back, yun nga, mahal lang din talaga dito. Well, yung toll fee, ayun, isa pa yan. Pero I think yun yung bayad mo sa convenience mo dito, na mabilis compare sa MacArthur. Ang biyahe ko dati from Pampanga to BGC, to be specific, naabot ako ng 4 hours. 4 hours? Imagine mo, kaya iaalat ko yun everyday. Ay, hindi naman everyday, every other 3 days. Yan, pagpupunta ako ng Manila. Hindi pala, kasi 3 days office kami, and then 2 days work from home. So ganun, every week pag uwi ko, ay hindi pa pala, wala pa palang ano nun, hindi pa ako, wala pang pandemic pala. After pandemic ko palang pala nabili to. So yung experience ko na lang nung naka 155 ako, yun nga, medyo ano siya, mahirap, matagal yung biyahe, 4 hours, versus dito kung data ka ng NLEX, mga 2 hours lang, 2 and a half, sabi na yun, chill lang yung ride mo, then maluwag pa, comfortable compare dun sa 4 hours na talagang mandirigma ka dun. Ay, Diyos ko, ang haba kaya ng traffic sa mga dadaanan mo dun. Okay. Yun, bomba!
Grabe, ano ba yun? AK? Mahal na maintenance yan. Belt pa lang yan, nako. Hala, GG ka na. Ito belt na to guys. Share ko lang, kasama dun sa, well, connected dun sa, kinukwento ko ako sa PMS. Mga parts sa replacement kit dito. Filter nito 700. Belt nito nasa 5,000. Ay, talaga naman. Roller ball nito ay nasa 900 to 1,200. So grabe. Mahal PMS dito. Kung galing kayo 155 ay mabibigla kayo. Anyway, chapsuy na yung mga binabanggit ko sa inyo, no? Wala eh. Hirap pag-drive eh. First time pati eh. Pagbigyan nyo na. Importante safe tayo sa biyahe. Hirap din eh. Nasalta ako ng salta dito. Nakasapitan na pala tayo ng sakyan. Wala ah. Gastos pa tayo malala. Ayan. Ito naman sa NLEX, kung hindi ka naman kamote, safe ka eh. Kaya nga laging hindi ako safe dito eh. Ayan. Lapit-lapit na tayo, mga 30 minutes na lang. Ano naman, so far okay pa naman yung motor. Feeling ko wala namang problem. Hopefully. Kasi mahirap din kasi pag nag-DIY ka eh. Hindi mo kabisado yung motor, wala ah. Gastos malala ka. Okay naman. Nandiyan pa naman din yung pulley. Oo ha. Malaman natin yan mamaya eh kung ayaw na eh. Ayaw umandar. Wala ka ng pulley. Yari ka na. Ay, akala ko lumipad yung cellphone ko eh. Dito pa pala. Anong nagre-record ba to? Let's see. Ayan no? Uy, sarap. Uy. Maya pag reach ng Balintawak, tatago ko na yung phone ko. Medyo ang hirap eh, baka mamaya mahatak dun sa traffic eh. Problema pa tayo. Next time sana makabili tayo ng mga parang GoPro. Actually yung trip ko mga DJI. Yan. Pag sa Visayas ka DJI. DJ. Depende raw yan kung anong region ka eh. Walang pakilaman. Kaso mahal lang nun. 360 rin, actually, parang trip ko rin. Pero parang mas trip ko yung sa, yung lang, normal lang, yung parang GoPro na style lang. Sa dun sa 360 kasi, sa Insta360, kailangan creative ka para ma-maximize mo yung, yung potential ng camera eh.
Na parang ano, hindi lang siya pag start mo mag-shoot is okay ka na. Nakapag ano ka na, kumbaga solve ka na. Hindi eh. Compared to yung mga regular na parang GoPro. Yan. I think yeah, may option ka lang na gawin din siyang parang dun sa GoPro, but yung ano lang, siguro masyado lang ako na technicalan sa kanya kasi hindi ko pa nagagamit, or dahil na rin siguro sa old age. Ayan. Oo. Katumbas na siguro yan ng ano, pag tumatanda ka na, tinatamad ka ng aralin yung mga bagay-bagay. So sometimes nandun ka na lang sa point na pag bili mo ng something, ayan, gamit na. So, wala nang ano, kung ano-ano pa, gamit lang. Pero pag bata ka pa, ang sarap na nga naman mag explore ng mga gadget. Lalo na no, nung ano, yung mga unang labasan ng cellphone noon, ay Diyos ko. Ano yan, ano ako sa, yung nag-reroot ko yung phone mo para mapabilis pa. Bagal kasi eh, before, tatanggalin mo yung mga, ano, mga bloatware, matawag doon, yung mga app na hindi mo needed. Yun. Babalik mo siya, ilalagay mo siya dun sa stock na, hindi siya stock pala, more of default lang niya na apps is yung mga Google apps lang. Kasi ano lang, phone, yung mga, hindi pa pala Google apps, kasi ano lang yun eh, phone book. Yung mga contacts pala, ibig sabihin, and camera, messages, gano'n lang. Yun, S2 yata yun, S2 yung phone ko pa nun. Yung ano pa, yung hindi premium na version yung meron ako noon, kaya medyo ano, bagal. So nag-end up ako na mag-root ng ano noon, ng phone. Paiba-iba ako ng OS, ng firmware ginagamit, yung mga custom na OS, yung mga ginagamit ko. Ano ba yung ano, sikat nun? Cyanogen mode ata yun. So yun. Tapos nakatambay ako lagi sa XDA forum. Ayan. So nandun yung mga steps on how to's. Ayan. Pero pag tumanda ka na, wala na. Ako na sa ano, pagkabili mo gamit na. Sa mga ibang na nakaka-relate dyan, may naiintindihan nyo ako. Sa ibang hindi, sigurado yun yung mga bata pa, adventurous na mag-explore ng kung ano-ano. Enjoy nyo lang. Saya naman yan, kalikot-kalikot. Yan eh. Parang tanda ako na mag-ano. Masyado na akong matanda magkwento Nung kabataan ko, ganun na rin. Tumatawid kami sa ilog nyo. Para na makapupo. Mga isang bundok at 2 bundok yun. Ganun ang oras sa amin. Hindi sa regular na relo. Ang tanungan dun ang sukatan dun, ilang bundok ba natawid mo? Nung kabataan ko. Lumalakas ang hangin. Tayo. Mata.
Na malapit-lapit na tayo sa Balintawak. Hindi naman ako sa ano walang tiwala sa mga tao, pero ang hirap minsan nangyayari na may mga humahatak ng cellphone kailangan ko ayusin yung phone. Kunin ko na siya mamaya. Maganda mag ano dito, Laybay ba o Laybay? Laybay ata, no? Ay, dito sa ano, malilim may parang ano pa tawag mo dun, parang balite. Gusto kong ano, tambayan Pero akala mo pag titingala ka, mag-iisip ka may kapre pa o wala. Mga ganun. Exciting yun, exciting. Hanap tayo ng mga lady na okay. Hindi kasi ako nakakapagbasa ng mga signage Kalimutan ko. Ayun na, malapit na tuloy tayo sa Balintawak. Alang Joe. Hanap pa tayo ng lady dito. Laybay! Taka na kasi laybay ng laybay Laybay. Laybay. Laybay lady. Just da-da-da, da-da-da-da, la-da-da-da. Saan kaya? Saan ako magtatanggal ng cellphone? Ay, lintik mo, ulan ba? Parang paulan. Lagay na rin kaya akong kabote. Total, gusto kong pumete. Kung hindi umulan, saan damakmak na pawis sa abutin natin yan. Diba? Minus agad ano yun? 0.5 kilograms. Diba? Pakulain mo. Nakaano pa tayo ng nakarating tayo ng problema. Very good naman pala. Maayos naman pala yung huling gawa ko. Whoop! Laybay, laybay. Ay, Diyos ko. Saan kaya ako mag-ano nito? Wala, kailangan kong magtanggal ng phone. Tanggal ba ako? Natamad ako Panako ko na lang, marami naman akong cellphone. Makakatulong ka pa nun, ano? Uy, ito yung mga exciting na daan, no? Para kang trend dito. Susunod ka lang kung saan. Yan, para sa mga hindi nakaka-experience na motor tapos yung ganito yung dinadaanan nyo. Parang ano yun trend. Ayun, okay na tayo. Anong oras na ba? Alas 12? Isang oras ko binibay yung NLEX. Okay. Piling ko wala naman traffic, so sige, diretso na natin. Diretso na natin sa BGC. Traffic naman ang ata nito sa Makati
Nakaudong pa naman. Yan. Yun. Dito tayo. Kanan tayo. Okay pa lang mag ano no, mag-vlog. Nalala ko kasi. Well, ito talaga gawain ko sa normal na buhay. Yung nagsasalita ka mag-isa. Lalo na pag stress ka. Kunyari, ano ba gagawin ko? Ito ba yung susunod? Ano, may nakalimutan na ata ako ha. Mga ganon. Parang kinakausap mo sarili mo. Parang ganon din pala yung pag-vlog no? Parang kang baliw. Naalala ko noon, nag-apply ako sa natanggap ako noon sa technical support. Yan, sa Dell, Etel. Yan, Etel. Tagal na yan, 2009 pa ata. Yung trainer ko noon, bothered na bothered sa akin every time nakatabi niya ako. Paano ba naman kasi, stress ako dun sa ginagawa namin, sa tinotroubleshoot namin. Kasi hirap pag-aaralan mo yung computer tsaka yung policies nila ng Dell. Nagto-troubleshoot tayo ng mga laptop doon tsaka desktop over the phone. Yan. Katabi ko siya, nagmamumble ako. Yung ano ba to? Ano bang problema nito? No boot ba? No post, no video, no power. Kasi may ganito ganito yung nangyari hindi nagbo-boot. May narinig naman akong warning, code. Wala naman nasa screen. Yung ganun. Sabi niya, they have a problem. Sabi sa akin. Sabi niya, why are you doing that? Parang, bakit ko daw ba, parang kinakausap yung sarili ko. May problema daw ba? Problema daw ba ako? So isip-isip ko, I think, kanya-kanyang trip yun Trip ko yun nagpaparelieve ng stress ko Diba? Yung iba nagmumura, pinapasa sa iba yung stress nila. Ako, doon ako sa part na diba? Mukha na lang akong timang. Ganun talaga yun nakasanayan ko lalo na pag mga mahihirap yung mga ginagawa. Ang hirap ang hirap mag-isip na parang hindi mo na babanggit yung steps na ginawa mo. Ako ba? Kung ano yun, gaano ka-abnormal yung ganon. Basta wala akong pakialam, basta magawa ko yung trabaho ko. At saka yun, ginawa ko, tuloy-tuloy ko pa rin sa kanya, sa ano yun, yung sa trainer ko, nung katabi ko siya, din nabaliw-baliw siya. Kala yun siguro nasaksakin ko na siya bigla. Ganon. Okay naman. Happy naman siya sa life niya. Ayan. Pero mabait yung trainer ko na yan i-add ko lang, yan, mabawi. Mabait siya, mabait. Galing pati. Gagaling yung mga tao sa Dell dati, yung mga nakatrabaho ko doon. Hindi lang maiwasan yung issues, pero gagaling, daming magaling doon. Magagaling din kasi yung mga leaders before. Kaya magaganda yung mga napoproduce ng mga output, maalis to na tao, yung mga matataas na posisyon ngayon.
Kung malaman kung uulan ba o hindi eh. Ano ba? Dito pa lang traffic na. Ba? Alam niyo guys, kung inaantok-antok kayo, naisip ko lang, punta kayo dito sa linya, no? Dito sa kaliwa. Yan. Dito. Yan, dito. Pag inaantok kayo. O, kasi, hindi nyo alam kung may MMDA dun sa kabila eh. Hindi bilagana na sa, hey! O, 5,000 yun. Good luck. Gigising ka dun. Magigising ka ng sobra dun. 5,000. 5,000! Bigyan ng ticket yan. Sasayaw-sayaw pa yung mga MD habang binibigyan ka ng ticket. Ano ba yun? Makaka-intak na background music. Tambay, saan ba pwedeng tumambay? Kuya, wala ka naman signal. Kamote na nga ako, kinakamote mo pa ako. Actually, sa pagdadrive, para sa akin, napaka-importante ng signal light. Nakakainis minsan yung mga kasabayan mo, hindi nabaliwala yun. Katulad niyan, nilipat ka, hindi ka nag-signal. Paano kung ibang balak yung nasa likod mo? Halimbawa, gusto kang banggain. Hindi ka nga mababangga na maayos kung hindi ka magsisignal. Diba? Joke lang. Hindi, totoo lang. Hirap ng mga taong hindi nagsisignal. Hindi ko maintindihan bakit kumbaga, siguro minsan nakakalimutan naman talaga natin yun. Hindi naman ako hipokrito na lagi akong magamit ng signal. As much as possible gumagamit ako. Pero yung mga tao nakakasabay mo minsan na nasa harapan mo tagal-tagal na nasa harapan mo, pagliliko, yung matagal mo nakikita, tapos kadaliko niya, walang signal. Ay, aba, matindi. Kahit naman yun lang. Oo. I think yun naman lang yung isa sa akin pinakamahalaga pagdating sa pagdadrive. Ayan na, yung sa sinasabi ko. Akala ko huli. Huwag tayo dyan sa baba. Dito tayo sa taas. Gusto ko mas traffic eh. Ayan si kuya. Di ako dumaan. Joke lang. Balik tayo sa bike lane. Kung wala namang bike, I think okay naman lang. Pero kung may bike, paunahin. Ako, pinapauna ko naman yung mga yan. Tapos unahan ko ulit. Hindi, kung maluwag-luwag naman lang, syempre, bigayin lang yan. Sana shared na nga lang to eh. Para parang, ang feeling kasi, pag dumadaan ka sa ganito, technically, bawal nga naman talaga for traffic rules. Parang criminal lang. Ito, parang ayoko na. Gusto ko nang yung phone ko. Okay, kunin ko na. Bye guys. Let's go.